saling inireklamo dahil kulang na lang daw ay posporo at makikisabay na sa nauuso ngayon. Sunog! Buwan ng Marso ang tinuturing ng Fire Prevention Month dito sa atin. Dahil sa nakakalamang bilang ng mga kaso ng sunog sa buong bansa, buwan pa lang ng Pebrero naghahanda ng ating gobyerno dahil ika nga, mabuti ng manakawan kesa masunugan. Ngayon papalapit na yung Fire Prevention Month. Marami tayong program of activities na inihahanda. Nagkakandak tayo ng mga lecture sa eskwelahan, sa mga barangays para malaman ng mga kababayan natin yung iba yung pag-iingat. Ngayong papalapit na yung pinakamainit na buwan, yung buwan ng Marso. Nito lamang nakaraang taon, libo-libong pamilya at bilyong-bilyong halaga ng ari-arian ang naging biktima ng sunog. Tulad na lamang ni Bernardita na namatayan ng anak dahil sa sunog kamakailan sa barangay Bahay Toro, lungsod ng Quezon. Nasabi ko, tulungan niyo ako kasi may naiwan na bata na isa sa loob. Hindi ako ninalo kasi ang apoy talagang mataas na talaga. Ito ang ayaw mangyari ng ilang magulang na aming nakilala sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac. Hindi raw nila maiwasang mangamba para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Paano ba naman kasi? Ang mismong paralan daw ng mga bata, mistulang panggatong na raw ang itsura. Yung pangalan ng school ay Amazing Grace Christian Academy at dito nga sa Poblacion 3, Pura, Tarlac. Ang unang concern namin dyan ay yung safety ng school dahil nung nagkaroon ng inspection yung taga Bureau of Fire, idiniklara yung school na fire hazard. Sabi nga ng isang kasabihan, kapag may usok may apoy. Kaya pati ang lokal na pamahalaan ng Pura, nag-aapura ng lutasim din ang problema. Yung findings sa school na yun, medyo mataas yung degree of hazard niya. Sa structure, medyo luma na talaga yung building. Hindi na siya fit sa occupant. Hindi na siya fit sa mga estudyante. Dahil masyado yung konting diferensya lang sa siguro, magtutuloy-tuloy na yan eh. Lalo walang fire station doon. Napagalaman pa naming paso na ang permiso ng eskwelahan. Ano ba naman yan? At saka ang namin talagang magsara na sa tapos nila. Ang ipinagningit-git pa nila, mahal na ang matrikula, kulang-kulang pa ang mga pasilidad sa eskwela. More or less 10,000 pesos para student. At itong isang nakuna ko, kulang-kulang naman sila sa facilities, walang library, walang laboratory. Sinisingil kami ng mga bayad, development fee, at iba pang fee. Wala naman kaming nakikitang improvement na nangyayari sa school. Dahil sa impormasyong ito, agad kaming nag-sit-in sa inirereklamong eskwelahan. Nakita mo yung beam na parang konting na lang, malalaglag na yun eh. Paano yung mga bata? Kawawa naman kung biglang may nangyari o kaya nasunog. Magkaroon ng sunog. Wala. I'm sure matatrap yung mga bata doon. Naloko na talaga. Nakita ko sa loob ng eskwelahan yung kisame niya. Natakpan na lang ng sako. Tapos yung partition ng mga room, gawa lang sa kahoy. Tapos maraming party ng school na puro kahoy na lang. Kasi dati itong ancestral house. Tapos yung kahoy na nakasuporta sa yero, mukhang mga luma na at marupok na. Natutuklap na yung mga yero, tapos yung kahoy na pasuporta nila sa yero, inaanay na. Tapos yung second floor na building, di ganun katibay. Mukhang needs improvement talaga ang eskwela kung papatawan man ng grado. Kaya kami na mismo ang lumapit sa guidance counselor, Mayor's Office ng Pura. So ang Mayor's Office, basically, pinadala sa amin dito sa Sangguniang Bayan, na-assign dun sa Committee on Education. We required the municipal engineer to inspect the building
because our primary concern is the safety of the pupils. Sa findings namin, sa initial inspection, napansin ko yung mga, kasi two-story yun, mix concrete sa first floor and wood sa second floor. Pero parang mababa yung elevation ng building para sa akin. Yun yung isa kong napansin. Second, yung deformed decorative block. And yung mga sa second floor, yung mga rotten na yung mga wooden flooring, wherein dito nga sa northern side, laminated sakna. Yun yung mga trusses, rotten na rin, decayed. And yung mga wood purlins, decayed na rin. Tuutusan namin ang may-ari to comply with the mandates of the law, specifically the National Building Code. Kung ano man yung ipag-uutos at hindi gagawin, siyempre meron tayong mga competent court to force the owner to comply with. Kinunan din namin ng pahayag ang pamunuan ng naturang paaralan. Tumangging umarap sa aming kamera ang pamunuan ng Amazing Grace Christian Academy. Ano po sabi? Andiyan po siya? Nandito po pero ayaw po magpa-interview ni Pastor. Tungkol naman sa ilang kakulangan sa mga pangunahing pasilidad ng eskwelahan, may banat din ang Department of Education o DepEd dinggil dyan. Pwede silang magreklamo sapagkat dahil lang kaya sila nagtataas ng nagpapaaral sa kanilang mga anak sa private school, inaasahan nila na meron tong better facilities ng the public school, ano? Ang permit to operate, may condition lang that can be revoked anytime. Terms and conditions or requirements for the operation of the schools are not met. Pangalawang tahanan kung ituring ang ating eskwelahan. Kaya naman mahalagang leksyon din para sa lahat na isaalang-alang ang kaligtasan bukod sa kung ano ang natututunan sa loob ng paaralan. Susunod, hinihinalang tulak sa Parañaque, hindi raw mahuli-huli. Si Fredio ay isang kilalang malaking tulak sa aming lugar. Siya po yung nagsusupply ng karamihan doon sa amin, sa mga pusher, sa mga sistemador doon sa kalye. Main player si Freddy So marami siyang spotters. Pupunta ka pa lang sa bahay, malayo pa lang, may mga spotters na siya.